Aba, ang balita ngayon mukhang itong Terra Firma Jeep bago ibenta dito sa Zamboanga Valientes ay gagawa muna ng trade dito sa San Miguel Beer. Kumbagay parang pabaon daw to at mukhang ang ibibigay dito sa San Miguel ay itong si K. Marcarino, yung kanilang 610 center. Parang ganyan daw ang balak gawin itong line-up ng Terra Firma na alam naman natin yung balitan lumabas na yung Zamboanga Valientes bibili na itong Terra Firma Jeep at mukhang done deal na raw yan. So ngayon mukhang ang mangyayari daw bago ito matuloy, itong Terra Firma ay ibibigay muna itong si 610K Marcarino dito sa San Miguel para maging mas malakas ang lineup ni Coach Leo Austria. Parang yan daw ang binabalak ngayon na gawin nitong Jeep. Alam naman natin na ang SMB naghahanap pa ng mga additional na mga players na may dadagdag dito sa kanilang roster. At mukhang ito na nga yung pagkuha dito kay Marcarino na isa doon sa tinitignan nila. Hindi pa maliwanag kung sino yung ipapalit dito ng San Miguel. Pero mukhang matutuloy na nga to sa wakas. At hindi naman magugulat yung mga tao kung sakasakali nga na ito si Kay Marcarino dito dalhin sa SMB dahil matagal na yung napapabalita sa totoo lang. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali na magkaroon ng major announcement itong San Miguel kung saan nakuha nila si Kay Marcarino. Kung sino naman yung ipapalit sa tingin ko baka itong si Mawala Tautua o kaya si Jeron Teng ang ilalagay ng San Miguel sa trading block para ibigay sa Terra Firma. Wag na rin tayong ma-surprise sabi nga nila kung sakasakali na baka pati yung first round pick ng Terra Firma ay ibigay din dito sa San Miguel dahil nangangailangan ngayon ng additional talent ng SMB para masiguro na magiging mas malakas na yung kanilang kuponan dito sa mga darating pang konferensya. Kaya ito ay good news na talaga para dito sa San Miguel at sa mga fans nila. Samantala naman napapag-usapan yung good news, mukhang naka-jackpot itong si Coach Tim Cone dito kay Jason David. Tinambakan ng Barangay Ginebra itong Northport kagabi ng 25 puntos at naka 25 points ito si Jason David. Perfect pa yung kanyang 3-point shooting. Ang ganda ng pinakita ni David at marami naniniwala talaga na ito si Jason ay may talent naman. Isipin mo ito ay 6'3 na guard. So marami nagtatanong bakit ngayon lang ito ginamit ni Coach Tim Cone. Kung ito'y ginamit niya nung mga nakaraang conference, nagkaroon na to ng kumpiyansa sa kanyang sarili at pwede sana itong ginamit kontra dito sa TNT para magkaroon ng mismatch to sa mga ibang guards na ginagamit ni Chot Reyes. Isipin mo kung meron kang Jason David na 6'3 guard, diba magkakaroon ng match-up problem siya dito kila Rain ng Bata. Kaya marami nang hihinayang bakit ngayon lang ito ginagamit ni Coach Tim. At marami naniniwala talaga na dapat na itong gawing regular part ng rotation nitong Barangay Ginebra para naman meron silang matignan, maipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Kapag nagawa yan, na regular din ito si Jason David, malamang maging parte na to talaga nitong rotation ng Barangay Ginebra katulad nito si Ralph Koo. Kaya sa tingin ko magiging malaking bagay ito para dito kay Coach Tim Cone kung sakasakali nga na matuloy yung magandang pinapakita ni Jason David. Pero din mga nagsasabi naman na baka kaya lang ginagamit si Jason David ay para gawing trade asset ng Barangay Ginebra. Pero sa ngayon kung magiging tuloy-tuloy yung performance ni David, baka mauna pang matrade itong si Jeremiah Gray kaysa dito kay David dahil mukhang maganda pinapakita nito. Kaya sa tingin ko magiging good talaga to para sa Barangay Ginebra kung magiging consistent yung nilalaro nitong si Jason David dito sa kanilang lineup. Dahil dyan naman talaga natin makikita na magiging solid talaga itong Barangay Ginebra. Samantala naman, nakita naman natin na ang isa pang sabihin na nating magandang balita ngayon para dito sa mga fans ng ROS ay mukhang gagawa na ng trade dito si Coach Yeng Giao. Nakita na natin yung kakulangan nila sa big man ang matalo sila dito sa Converge kagabi. Kinakailangan talaga ng Raynor Shine na makakuha ng mas marami pang sentro dahil hindi natin natitiyak kung kailan makababalik ito sila Bobelga. Kaya nga sa ngayon, maraming naniniwala na si Coach Yeng Giao ay ititrade yung marami niyang wingmen kapalit ng mga big men. Dahil very unfortunate naman, maganda sana lalaro nitong si Coach Yeng at ng ROS kaya lang nga nadali ng mga injury. Kaya sa tingin ko naman maraming mga teams na magkaka-interest dito sa mga players na gustong sabihin na natin ilako ni Coach Yeng Giao bilang mga trade assets dahil magagaling din naman yung mga wingmen ng Rain or Shine. Kaya hindi magkakaproblema dito pagdating sa pagdagdag ng mga players ng ROS. Samantala naman,
Pagdating dito sa mga guards nila, tumataas ang value nitong si Felix Lemeti. Kaya hindi na ako magugulat kung isa ito dito sa mga sabihin na nating baka hindi i-trade ng rain or shine dahil sobrang ganda ng nilalaro nito. Dito rin natin makikita talaga na itong rain or shine Elasto Painters ay magiging isa sa mga top team sa PBA kung sakasakali nga na matutuloy nila itong kanilang solidong performance. At alam naman nating lahat na talagang itong rain or shine yan lang naman ang gusto nilang sabihin na nating masiguro na yung performance nila magiging matindi talaga. At alam nating gutom na to sa kampyonato dahil sobrang tagal nang hindi nag-champion itong ROS. Kaya sa tingin ko hindi magiging problema dito sa rain or shine yung sabihin na nating hunger factor pagdating dito sa kampyonato. Kaya good news talaga ito para sa kanila. Ngayon, pwede rin nating masabi na itong ROS naman ay kabilang doon sa mga teams na magiging contenders. At ang huli nating balita ngayon ay dito sa mga reports na lumalabas naman ay ito raw Northport Batangier ay baka mag-conduct ng isang revamp. Marami nagsasabi na yung poor performance ng Northport, yan ang magiging dahilan nila para mag-trade ng mga players. Dahil kapag syempre pangit yung performance ng Northport, pwede na nilang i-trade itong mga top players nila. Katulad nitong sila Arvin Tolentino, Joshua Monson at William Navarro dito sa San Miguel o kaya sa Barangay Ginebra. Yan naman ang matunog talagang balita ngayon kaya hindi na ako magtataka kung sakaling ganyan nga ang mangyari na i-trade na ang mga nabanggit na players dito sa SMB o kay Ginebra para mas lumakas naman ang dalawang nabanggit. Dahil obviously sila ang priority ng SMC. Maganda sana kung sa Magnolia mapunta si Navarro pero real talk lang naman tayo. Talaga ng mga priority ng SMC ay itong SMB at Magnolia. Kung ano pa man, itong Northport medyo disappointing yung start nila dito sa conference. Nakita natin talaga na nag-i-struggle sila so malamang ay gumawa pa sila ng isa pang malaking trade dito para masiguro na magiging mas makakabawi sila dito sa magiging performance nila. Dahil parang yan talaga ang inaabangan ng marami. Posible kaya na baka itong Northport ay gumawa ng trade dito sa Converge Fiber Xers. Baka meron silang pinaplano dyan na kunin itong si Justin Arano kaya si Shawnee Winston for example. At baka ipapalit itong si Joshua Monson o kaya si Cade Flores. Sa tingin ko kung sakasakali na ganyan ang gagawin, baka makasabihin na nating maganda magiging resulta niyan para dito sa Northport. Pero huwag natin alisin yung posibilidad na baka sa Ginebra gumawa rin ng trade itong Northport Batangier. At malay natin, baka si Jason David ang gawin nga na trade asset nitong Barangay Ginebra. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Enju at ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay katulad ni Romeo Conchada.